Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Erica Martel. Ako naman si Sasha Ferrero at ito ang nagbabagang balita para sa araw na ito. Isang bagong silang na sanggol ang matagumpay na nailigtas ng isang pediatrician matapos makaranas ng matinding hirap sa paghinga agad pagkatapos ipanganak. Kung paano sa pagtutok ni Zoe Tan. Isang bagong silang na sanggol ang matagumpay na naisalba ni Dr. H.D.J. Boxin matapos itong karanas ng matinding respiratory distress syndrome or RDS ilang sandali matapos panganak. Kalusugan o kalokohan, alamin sa balita. Ayon sa ulat, napansin ni Dr. Boxin na hirap huminga ang sanggol at may cyanosis o paninilim ng balat na indikasyon ng kakulangan sa oxygen. Agad niyang isinagawa ang neonatal resuscitation kabilang ang gentle positive pressure ventilation or PPV gamit ang bag mask device upang matulungan ang sanggol sa paghinga. Matapos ng ilang minuto, bumuti ang paghinga ng bata dahil sa mabilis na aksyon ni Dr. Boxin. Naiwasan ang komplikasyon at ngayon ay maayos na ang sanggol lubos sa pasasalamat ng pamilya sa kanyang dedikasyon. Balik sa iyo, Erica. Maraming salamat, Zoe. Dahil sa patuloy na pagtaas ng halaga ng pagpapagawa ng ngipin, nagsagawa si Dr. Sofina Pascual ng libreng pagpapagamot noong Disyembre 25, 2035 sa Bulacan bilang espesyal na regalo sa Pasko. Nag-uulat, Eliza Barrios. Libo-libo ang mga nagreklamo tungkol sa patuloy na pagtaas ng halaga ng pagpapagawa ng ngipin. Kaya naman, upang matulungan ang mga nangangailangan, nagsagawa si Dr. Sofina Pascual ng isang espesyal na event kung saan libre ang pagpapagamot ng ngipin. Noong Disyembre 25, 2035, ginanap ito sa Bulacan bilang espesyal na regalo sa mga tao. Ito ang aking paraan ng pagbabalik sa komunidad. Isang espesyal na regalo sa mga tao sa panahon ng Pasko. Nang tanungin siya tungkol sa kanyang dahilan, sinabi niyang masaya siya kapag nakikita niyang komportable at puno ng tiwala ang mga tao sa kanilang ngiti. Kaya naman, pinagkaloob niya ang libreng serbisyong ito upang magdulot ng saya at ginhawa sa mga nangangailangan. Para sa Current News, nakatutok, Eliza Barrios. Inilunsad sa Cebu ang libreng mental health services sa pamamagitan ng programang Sagip Kaisipan na naglalayong tumulong sa mga nangangailangan ng psychological support. Alamin sa report ni Danica Castillo. Ang programa ito ay itinatas upang patutunan ang patuloy na pagtaas ng mga kaso ng mental health issues at needs. Sa pamagitan ng programa ito ay hindi na kailangan pangluwas at pumastos ang malaki ang mga taong nangangailangan suporta. Ito ay binubuo ng mga eksperto at kilalang psikologista. Sa pangunguna ng pagtungkos nito, nangakailangan ito ay hindi nakatapos ang outreach program sa Cebu sa halip susubukan nila ng abot at iba't iba pang probinsya sa Pilipinas upang mas maraming tao ang kinarapat. Balik sa inyo, Sasha Atet. Isang pisikal na terapista ang nagsilbing bayani sa Malolos City matapos sigipin ang buhay ng isang babae na si Phoebe Soriano na inatake ng pulikat at kalaunan ay hinimatay. Agad tumugon si Dr. Eugenie de la Cruz at ginamit ang kanyang kaalaman upang buhayin ang dalaga. Alamin sa report ni Sofia Perez. Isang pisikal na terapista ang itinuring na bayani matapos sagipin ang batang si Phoebe Soriano, 15 taong kulang, na nawala ng malay sa gitna ng parke sa hinang matinding pulikat. Ayon sa ulat, si Phoebe ay may dati ng kondisyon na tinatawag na spasticity, kung saan ang kanyang mga kalamnan ay biglang tumitigas at nagkakaroon ng matinding pulikat. Dahil dito, humina ang kanyang paghinga at muntik nang magtuloy-tuloy sa cardiac arrest. Dahil sa mabilis na aksyon ni Dr. de la Cruz, naiiwasan ng posibleng cardiac arrest at naligtas ang buhay ni Phoebe. Lubos ang pagkasalamat ng pamilya Soriano kay Dr. de la Cruz sa kanyang kabayanihan. Nag-uulat, Sofia Perez.
Medisina Minute! Isang Pinoy na doktor ang nakaimbento ng bagong teknolohiya sa pag-opera ng puso. Ang teknolohiyang tinatawag na HeartMate ay nakatutulong sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga pasyente na may sakit sa puso. Kasama sa pananaliksik at pagdevelop ng teknolohiyang ito si Erin Martin, isang pre-med student na tumutulong sa pagsusuri at pagsubok ng bisa nito. Samantala, isang 23 taong gulang mula sa Bulacan na si Sofia Novi Tenorio ay tinanghal bilang top-notcher sa nursing licensure exam noong Nobyembre 2031. Tinatayang nakamit ni Sofia ang pinakamataas na score na 95.6% mula sa 12,000 examinees. Nag-aral si Sofia sa Universidad ng Pilipinas kung saan siya nagtapos bilang magna cum laude. Ang akin pong tagumpay ay bunga ng disiplina at sakripisyo. Naway maging inspirasyon ako sa aking mga kapwa estudyante. Maraming salamat, Ms. Tenorio. Naway bawat isa sa mga makikinig nito ay magsilbing inspirasyon at maging katulad mo balang araw. Naaliw ang mga netizens sa isang mental health clinic sa Kalumpit, Bulacan noong Hulyo 21, 2038. Nang ibahagi ng mga pasyente ang kasiyahan na dulot ng mga aso at pusa sa kanilang counseling sessions. Ayon sa kanila, malaking tulong ang presensya ng mga hayop upang mapawi ang kanilang kaba at takot. Nang in-interview namin ang gumawa nito, ito ang kanyang pahayag. Ang mga alaga ng klinik ay bahagi ng Animal Assisted Therapy, isang programang layuning magbigay ng emosyonal na suporta sa mga dumaranas ng mental health challenges. Ayon sa mga pasyente, naging malaking tulong ng presensya ang mga aso at pusa sa pagpapagaan ng kanilang karanasan sa counseling. Wow, nakakatuwa naman, Doc. Ngayon naman, isang inspirasyon sa larangan ng medisina ang ating tampok. Nakapasa at nag-top pa sa Medical Technologist Licensure Examination noong Agosto 2038 si Althea Juliana S. Santos, isang magna cum laude graduate ng Universidad ng Pilipinas sa kursong Bachelor of Science in Medical Technology. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi rito nagtatapos ang kanyang paglalakbay dahil balak niya ipagpatuloy ang pag-aaral ng medisina. Magandang araw, Althea! At congratulations! Ano ang naramdaman mo nang nalaman mong nag-top ka? At ano naman ang susunod mong plano? Sobrang saya ko po at hindi pa rin po ako makapaniwala. Napakalaking sakripisyo at pagsubok po ang pinagdaanan ko, kaya napakalaking biyaya po ng tagumpay na to. Ngayon, nakatuon naman po ako sa susunod kong pangarap, ang maging isang profesional na doktor upang makatulong po sa iba. Wow, napakagandang pangarap! Maraming salamat, Althea, at muli, congratulations! Balik sa'yo, Erica at Shasha. Tapos ang ating mga balita ngayong gabi. Patuloy niyong abangan ang pinakamainit na mga ulat at mahalagang impormasyon dito lamang sa Current News. Ako si Erica Martel. At ako naman si Sasha Ferrero. Magandang gabi at hanggang sa muli, Pilipinas!